Ating kausapin at pinapalad tayo makakasama natin kahit na maagang-maaga po ngayong Lunes na ito ang kalihim, Secretary po Department of Information and Communications Technology, Secretary Henry Aguda. Secretary Aguda, sir, magandang umaga po sa inyo. Oral tinedad po ito sa radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga, Boss Orly, tsaka sa mga tagapakinig mo. Pasensya na at medyo minamalat ako, ha? Pero Okay. naiintindihan naman natin. Okay lang po. Ang importante, hindi po kayo AI. Kayo po'y kayo po'y totoong Hindi secretary. naman. Yan po kasi paksa ng ating gusto idulog sa inyo kasi kahapon ako kausap ko yung Scamwatch. Talagang sila mismo na observan. Ibang klase ang level ngayon ng panghahak, pang-scam gamit ang technology at mukhang umaabot sa punto na maging ang hindi lang tayo kundi maging ibang bansa ay nahihirapan dahil mukhang mas maraming magagaling o mga teki na mga personal na nakukuha yung mga sindikato, yung mga scam hub. Sa halip na mga ito yung makuha po ng gobyerno o otoridad para tugisin yung mga nangi-scam. Ganun din po mga observation natin ngayon sa Pilipinas. Lalo na ho itong mga iba't ibang uri ho ng panloloko. Ginagamit pa ho yung iba't ibang tanggapan ng gobyerno na lehitimo at pag pumasok ka doon, wala na. Yung credit card mo, ubos na, Secretary Henry. Una, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Scamwatch. Alam mo, tumutulong po sa amin yan. Nagbibigay sa amin ng mga impormasyon at saka mga tips. Kaya naman po, nakikipagtulungan kami sa kanya kasi nung pumasok po ako, isa yan sa mga utos ng presidente. Apo. Isin yung mga financial scams, lalo na sa internet, sa mga cell sites. So, 3 buwan pa lang po ako, marami po kaming natanggal, nabawasan. Kung mapapansin nyo po dati, may mga, kung sino-sino na lang ang nagdi-deepfake, lahat na lang. So medyo nabawasan naman po yan. Meron pa rin, pero nabawasan. May mga ongoing operations po kami. Hindi ko na lang maikwekwento at baka matipan sila. Okay. Pero tuloy-tuloy po yan. Ang main agency po ng DICT na nakatutok dyan, yung Cyber Investigation Coordinating Council. May po yung nagpro-provide ng tools at saka forensics sa PNP, sa NBI at saka sa DOJ. So tuloy-tuloy po kami dyan sa operasyon na yan. Okay. May mga iba kasi rito na natatanggap tayong report. Iba dito talagang hindi naman sa loob ng Pilipinas, sa abroad para Secretary. Meron ba tayong pwedeng solusyon dito? Paano masisweto, paano masasala itong mga ito ng anumang uri ng komunikasyon na hindi makapambiktima ng mga Pilipino dito po sa ating bansa? Now, ganda ng tanong mo, Boss Orly. So, sa policy, no? Kami po, kasama po kami sa National Cybersecurity Council at saka kasama po kami sa Anti-Terrorist Council. Isa po sa mga pinag-aaralan namin. Alam mo, galit tayo sa mga terorista. Galit po tayo. Kasi minsan yung mga yan, cross-border eh. Okay. Ngayon, may trabaho po kami na framework na kapag umatake ka using cyber ng ospital, ng kuryente, ng tubig, critical infrastructure ba? Tapos makakakos ka ng harm sa publiko kasama mga bangko. Pinopropose pa lang po unang-una yung pirinig sa programa nyo. Pinopropose po namin yung designation ng cyber terrorism. Wala pa po yan. Ngayon, bakit kailangan yan? Pag na-designate na po yan, kahit na saang bansa sila, mahahabol po natin sila. Kasi may mga treaties po tayo on anti-terrorism. So isa po yan. Okay. Yung pangalawa naman, si CICC nga, yung nabanggit ko kanina, gagawa po kami ng formal task force na with PNP, NBI, DOJ, para meron kaming common command center ba. Yung ginamit namin sa COMELEC, kung nagkaroon po tayo ng eleksyon, gumawa po tayo ng threat monitoring center. Very effective po yun. Nakita nyo na naman po ang bilis na natapos yung botohan nang wala tayong nagkaroon ng cyber incident. Yan po, gagamitin namin paglaban sa mga financial crimes naman. So binubuo na po namin yan. Okay. So, doon pala yung mga pwede nating gawin, mga plano. How about personnel? May sapat na ho ba tayo mga tauhan na secretary? Dahil mas magagaling daw at mga teki yung mga napupunta sa scam hub kaya nagugulat tayo.
condominium, hotel, abay merong scam hub sa basement o kung ano mang floor. Mukhang matitikas daw ito mga ito. Tama ba yan, Secretary? Ay ganito po, salbahe po yung mga yon. Ah, mas magagaling po yung mga tao natin sa Okay. CICC. Meron po tayo mga abogado na dalabuhasa ho sa cybercrime. Meron po tayo mga white hat na cyber hackers. White hat Mm. po, mababait po. Mm. Ang difference lang po namin doon sa mga salbahe at sa mga magagaling na tao natin, tayo po'y sumusunod sa batas. Mm. Meron po tayong due process. Kaya kung gumalaw po kami, dapat nasa batas at saka legal. Yung mga nasa scam hub, ano po yun, walang sinusundang rules yun eh. Mm. Kaya nga talbahe. So Pero hindi pala ito magagaling po yung mga tao natin. So hindi pala Secretary dito usapin na kung magaling sila kung hindi salbahe lang talaga sila. At meron naman tayong paraan para sa limatonton sa pamagitan ng ating mga matitikas din na mga katulong sa DICT. Itong ilan din sa mga observation nating yung mga kababayan na bibiktima po ng scam, nakatatanggap ng mga mensahe, nagagamit ang kanilang credit card. Pag sila nagsusumbong daw kasi sa otoridad, parang hindi sila nakakatanggap ng tamang ustisya. Parang mukhang kinakailangan yata isang napag-uusapan yung parang scam center action center Pag nabiktima dyan na lang at ang DICT mamumuno dyan at mga tauhan ninyo ang tatanggap ng wasto at action ng wasto sa mga complaint ng mga nabibiktima ng scam. Pwede ba yung ganun, Secretary? Ay opo. Yan po ang hinihingi sa amin ng Scam Watch. At saka yung partner po natin sa Fintech Alliance, makiki-shoutout na rin po kami sa kanila. Mhm. Pati po ang Bankers Association at saka Digital Bankers Association. Iyan. O yung mabilis na Oo. pagtugon pag halimbawa nagamit ang credit card, pag tumawag daw kasi sa bangko, sasagot sa kanila, computer. Yung parang hindi mo alam, may press 1. Ubus na yung credit card. Naubos na yung oras mo sa katatawag. Ubus na rin ang laman ng credit card mo. Hindi ka pa nakakapag-file ng action na itigil o i-hold yung credit card transactions. Opo. May mga bangko naman, galing po rin ako sa bangko dati. Mhm. May mga bangko, mabilis ang aksyon. Binabantayan po ng BSP yan. Pero yung mga tipong medyo tumatagal yung problema at saka ulit-ulit. Yan po yung binubuo natin. Ang tawag po namin dyan yung Threat Monitoring Center, yung Action Center na nabanggit nyo po. Mhm. Meron kaming prepare na alam nyo po ang kailangan pagsugpo ng mga scam na ganyan, dapat ba digital bayanihan tayo. So meron po kami prepare na mga memorandum of agreement with main organizations, kasama na Scam Watch, kasama na Fintech Alliance, Mhm. BAP. Tapos bubuuin namin. Yung mga telco rin po, sa pakikipagtulungan ng NTC, Mhm. nag-meeting po kami 2 weeks ago. Alam mo, malaking bagay yung SIM registration. Kasi pagka babala dun sa mga gumagamit pa rin ng mga scam dyan na ginagamit ang cellphone, mahuhuli na po namin kayo. Ang limit namin sa mga telco, Ayan. pag merong cellphone na rineport sa amin, tuloy-tuloy na yan. Hindi na kami kailangan kasi dati po kasi sumusulat pa ng memo, sasagot pa yung memo. Tapos na yung 1 linggo, Wala na. wala na yung scammer. Nakalayo na. Lalo na yung, Oo. buti na lang may mga pwede para tayong action na pwedeng gawin na laban doon sa mga gumagamit ng mga IMSI catcher pero kailangan din pala doon may legal pang action. Tama ba yun, Secretary? O syempre naman. Sabi ko nga sa'yo, di ba, pinoprotektahan namin yung right to privacy ng mga tao. Oo. Meron din kasing due process. Ayaw naman namin na halimbawa may kagalit po ako tapos sinabi sa akin ng scam yung cellphone ko, hindi naman pala totoo. So kailangan may may due process. Yung paglaganap ng yung nakakapagsagawa ng text blast. Alam ko bago pa nangyari yan. Mukhang kailangan din yata bantayan na rin yan, Secretary, Yung MC Catcher, buti nabanggit mo, no? Oo. May mga in-implement kami noong eleksyon. Marami kami nang patigil ng MC Catcher. Kasi hindi lang nagagamit sa scam yan, nagagamit din yan sa pagkampanya. Mhm. So, naayos namin yon, nabawasan. Yung MC Catcher, para doon sa mga nakikinig po, ito yung mga akala mo, cell site ng Globe o PLDT papadala sa'yo. Alright. Hindi pala fake na cell site.
Mm. Ito po yung nakikipag-ugnayan ako sa mga telco. Kailangan higpitan din nila Tama. yung security sa side nila. Pero Mm. meron na po kaming mga equipment na parating. Ito rin, babala rin dun sa mga gumagamit ng MC Catcher. Ano po, tigil nyo na po yan. Mahirap na yun, tayo po yung maghaharap at maghuhulihan tayo. Mas Mm. maganda ba good vibes tayo? Pagka tumigil na po kayo, wala po kaming dahilan para hulihin kayo. Mm. Lalo na sa darating ng mga araw, ito binabantayan natin yung mga panloloko gamit naman ng AI. Siguro yan ang ating susunod na tututukan na Secretary Henry Aguda kung tayo magkakausap muli dahil hanggang ngayon kasi mukhang basta yun pa rin ang kanyang binabanggit. Huwag kayong magkiklik na kung ano-ano sa mga mensahe na hindi kayo sigurado. Yan man ay sa mga telco, sa mga bangko. Tama po yan. Pag may nanghingi sa inyo ng OTP, wag niyong ibibigay. Mhm. Ulitin ko po, pag may nanghingi sa inyo ng OTP, wag niyong ibibigay. Mhm. Check nyo po kung sino yung sender. Pag hindi nyo kilala yung nagpadala, wag nyo rin hong Isnabin padala. nyo. Isnabin nyo. Isnabin nyo na lang po. Total, kung kakilala naman kayo, tatawag po sa inyo ng maayos at magpapakilala. Alright. Tapos, i-report nyo po kung may mga suspicious activities. Nakapost naman po sa DICT website saka sa CICC. Pero, pagdating po ng mga darating na mga linggo, Mhm. mag-a-announce po kami ng mas magandang number na matatawagan nyo po para lahat pwede makausap. And pwede rin po kayo magreklamo dun sa bangko o sa telco. Oo. Tuhog po hanggang sa amin yan. Kasi sinabihan namin yung mga telco, dapat nagre-report sila sa amin regularly rin, mga ganyan. Okay, Secretary, maraming salamat. So ulitin po at patuloy tayo mag-ugnayan dito sa mga ganitong klase ho na patuloy pa rin nakakapambiktima ho kasi. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Henry Aguda, sir. Magandang umaga. Salamat din, Boss Orly. Hanggang sa susunod po. Thank you po, thank you po. Si DICT, Department of Information Communications Technology, Secretary Henry Aguda, mga kapuso, inyo po napakinggan.